Yan, magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga viewers, subscribers, at mga butihing sponsors. Magandang hapon din po sa ating mga butihing silent viewers at mga OFW. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga videos. Sa hapon po mga kalingap, ay nandirito po tayo sa nanay ni Vanessa para alamin po ang lahat ng naging kwento dito sa sigalot na kanilang pinagdadaanan po sa ngayon. Wala po tayong pinapanigan sa kanila po mga kalingap. Kaya po, bawat isa sa kanila ay akin pong pinuntahan ngayon para makikita ko po, malalaman po natin ang buod ng problema ng kanilang pinagdadaanan. Sa hapon po ito, andito tayo sa kanila, nandito po sa isang lugar na ito, yung nanay ni Vanessa po. At aalamin na po, kasi sinabi ko kay Vanessa, hindi naman po pwede na sa iyo lang ang aking pakikinggan sa panahong ito. Gusto ko, pareho kayo, both sides, pakikinggan ko, at para malalaman natin ang sino ba talaga ang dapat pakinggan namin sa ating mga viewers. Halika po mga kalingap, samahan niyo po ako. Tara! Ano po yun, nung 21, nag-enroll yung magkapatid, si Daphne at saka si Liza. Nung umalis sila, pag alis nila, nilak po yung bahay at wala naman tao, kahit umaga. Di yun, mga siguro magte-10, pumunta dito yung dalawa, na andun pa lang daw po sa daanan, nagchat-chat si ate niya na, ba't daw yun nilak yung bahay? Sabi naman ni Liza, syempre ate, nag-alis, nag-i-enroll nga kami. Sabi niya ganun. Tapos, para po hindi magbanggaan yung mag-ate, ang ginawa ko, sinamahan ko si Daphne maghatid. Pero ang sabi ko, Dap, ikaw na lang tumuloy kay ate mo, hindi na ako masama. Dito lang ako, antayin lang kita dito sa malayo. Pagdating po sa akin ni Daphne, nag-iiyak. Ang sabi niya ay, mama, si ate, galit na galit daw, pilit daw sa kanya yung kinukuha yung susi, hinahatak daw yung kamay niya. Ay, nagpigla siya. Ang ginawa ko po, pinuntahan ko sa bahay. Pinaskampihan ko na naman daw yung mga kapatid niya. Siya na naman daw yung mali. Tapos naganguran na siya. Sabi, nagkarating na po kami sa sinasabi kong, ay kung ganyan ka, di lumayas ka na lang dito sa bahay. Sumama ka na dun sa lalaki mo. Sabi kong ganun. Hindi naman kako porque ikaw na lang lagi nasusunod. Kasi matagal na po. Pinagtakpan lang namin po sa inyo. Pinagtakpan ng mga kapatid niya. Yung lalaki, buti hindi niyo inaabutan doon. Pero ilang minuto lang, aalis na doon. Andun na halos nag-i-stay. Ang sabi niya sa akin, mama, pag nakatapos na ako ng ano ba yun, NC1 ba yun? Sabi niya, aalis na yan. Sabi ko, nak, papapanhikin ko na ngayon lalaki para nakaligal na kayo. Na akong nahihiya dito sa mga kamagong, sinasabi nila na konsunti kita. Sabi ko ganun. Sabi, ayaw daw niya mag-asawa. Mag-boyfriend lang siya. Hindi nakakuanak boyfriend yung tawag doon. Magkalibin na kayo. Diyan na siya. Alam nga naman magdamag, nagkukwentuhan kayo. Magkatabi lang kayo, walang mangyari. Sabi kong ganon. Sabi niya, ayaw ko, nag-iyak siya. Ayaw ko talaga boyfriend lang. Ayaw ko pa mag-asawa. Hanggang sa nagkasagutan kami, tapos yun, nagkasagutan na kami ng time. Hindi ko po alam, tinatawag niya ako sa barangay. Anong pitsa ba kami nag-usap sa barangay? 2020. Mga 23 siguro po, 2 araw lang halos. Pinatawag ako, pinuntahan ako dito. Nag-usap kami. Wala pong nangyaring ayos doon. Hindi kami nagkaayos sa barangay. I-turn over kami DSWD. Ngayong araw sana pong ito, nasa DSWD kami. Hindi siya nagsipot. Buti nag-chat si Kagawad. Naandun ako sa may Del Carmen na sasakay. Bumaba ako at wala daw po si Vanessa sa bahay. Andun daw sa lalaki, boyfriend niya. Kaya taga saan ba yung lalaki? Sa may boundaryhan daw po ng Takad to Taisan, yung bago daw po tumawid. Pero sabi niya wala dito boyfriend niya. Naandyan po at doon na nga nag-i-stay sa bahay, yun na nga lagi pinag-aawayan nila ng mga kapatid niya. Pero ang mga bata pala andun lang. Opo, kasi sabi ko sa kanila, wala ka namang karapatan palayasin yung mga kapatid mo, kaya kita pinapalayas dahil may lalaki ka. Hindi naman safety na yung mga kapatid mo kasi ang susi mo nasa lalaki. Paano ka kung hindi yan tumuloy sa kwarto mo at sa kwarto ng mga kapatid mo?
Pero nakapadlock yung kwarto ng mga bata. Opo, may susi nga po yung lalaki. Sa kwarto ng mga bata? Lahat po kasing susi, mayroon din naman nun si Vanessa. Kasi yung gamit ni Vanessa nasa ano po eh. Nasa kwarto baga po dati ng mga bata. Yung mga damit niya Pinakita niya ngayon, yung mga damit niya nandun sa kwarto niya eh. Pinapalayas ko na nga po yun para sabi ko, kaya sabi ko, labas mo yung gamit mo lahat sa kwarto ng mga kapatid mo. Lahat ng gamit mo ilagay mo na sa kwarto mo. Para hindi kayo nag-aaway. Pinakita nga niya yung pinalayas mo daw siya. Kaya ko nga po siya pinapalayas ng dahil lang po doon. Kasi po lahat ng inaano niya sa akin, hindi ko daw siya anak. Yun daw, Tapos sinabi mo daw. Siya nasabi din nga po siya sa akin at sinasabihan niya ako, ano lang daw po siya, sa kaputahan ko lang siya na yung hindi daw niya alam kung sa sino daw ama ko, ama niya, ganon niya po. Sabi ko naman po, kahit ako sabihin mong malandi maano, anak kita, wala kang karapatan kung ano sabihin mo sa akin. Sabi ko na baliktad na yung mundo, kumura-murahin mo ako. Sa liit ko ito, sabi ko sa kanya, lalo pa akong nang liit. Tapos po, nung time na usap kami sa barangay, gusto ko nga pong suntukin yung bungang at lagi, binumura na po ako kasi walang katigil ng mura sa akin. Nagsasagutan kami. Hindi ko po yun hinawakan. At ayoko nga po kasi mapapasama ako pag sinaktan ko siya. Sa inis ko po na ganun ko lang yun ng payong, ng payong pero hindi po malakas. May pasa po siya dito. Tapos may pasa daw siya dito. Sabi ko naman doon sa barangay, paano ka magkakapasa? Hindi nga kita hinawakan. Nagagalit ako sa iyo, gusto kitang suntukin pero gumanon ka. Hindi ko inabot yung mukha mo. Tapos ngayon pagbibintangan mong may pasa ka. Pero nasaan ka nung anong nun? Mga lalaki ang kasama mo. Nagiinuman kayo. Tapos pinalabas pa niya po na pinasok daw siya. Muntik na naman daw siyang marit. Sabi, paano ka magpapasok ng lalaki dyan? May padlock. Niya, kay Dr. Love. Sabi nga ni Dr. Love, paano ka dito mapasok? Na safety na yung bahay mo. May padlock. Tapos po May yung... alam daw yung tao na paano nabuksan daw eh. Sabi nga namin, paano mabubuksan? Kahit ano yung sundot mo doon, hindi yun mabubuksan. Pag hindi anong susi ang bubukas doon. Tapos doon po kasi sa barangay, kasama din yung anak ko, si Liza. Kinausap si Liza, sabi niya, hindi naman po yun makakapasok kasi nakalakman yun. Ako naman po ang huling Ako naman po ang nag-lock, sabi nung gano'n ni Liza. O di doon po sa barangay, hindi talaga siya pinapaniwalaan, walang doon. Nag-survey pati po sila kapitan. Tiningnan po yung bahay, safety na yung bahay. Safety naman eh. Kaya Sabi nga ni kapitan, nilalak siguro nila tapos tinatry nila, hindi makakapasok. Saya sabi ko sa kanya, kausap mo yung lalaki kaya nakapasok dito. Ginaganon ko po siya. Sino naman yung lalaking sinasabi na pumasok doon? Hindi naman niya po pinapangalanan. Basta sabi niya Pero malaki. posible na may makapasok doon. Ganon ang ng bahay, tibay ng bahay, makakapasok pa Kaya na nga po, saya ni kami naniniwala, sabi nga ng mga kapatid, nagsisinungaling lang yan. Tapos sabi niya, sasabihin mo, nagsigaw ka, yung mahina lang ng usapan doon sa labas, narinig ko, may nakausap ka, sabing gano'n ni Liza. Yung sigaw mo, hindi ako magising. Sabi niya gano'n. Kaya po sabi ko, ako lang lagi pinapalabas po nilang masama. Kaya sabi ko, ngayon lang alaga ako magsasalita kasi ako lang lagi yung pinalabas niyang masama. Yun nga mga kwento niya sa akin. Sabi ko, Vanessa, hindi namin nakakampi kami sa'yo, kakampi kami kamama mo sa mga bata. Kailangan sa gitna lang kami. Pakinggan namin yung mga nila ni mama mo at pero kwento niya ngayon bago ako umalis na ito. Sabi ko, ako, maintindihan ko si mama mo. Hindi din maasisi si mama mo kung bakit ka, baka may nakita. Sabi ko, at saka, lang yun, baka na high blood lang si mama mo. Meron lang kayong bagay na hindi niyo intindihan, sabi Tapos, ko. inaanuhan ko nga po siya, sabi ko, ikaw ang nanay at tatay ng mga kapatid mo. Bakit yung inaabot sa'yo ng mga nagbablog sa'yo? Binibigyan mo ba yun? Pinapakita mo ba sa kanila, ikaw ang nanay at tatay? Hindi ba hindi? Ikaw pa yung sinisilbihan ng mga kapatid mo. Sabi ko, ayusin mo man yung buhay mo, ate. Nagbibigay naman daw siya sa mga bata. Ay naku po, pag bibigay yun, nag-aaway pa po kami halos sa chat. Sabi ko, bigyan mo naman yung mga kapatid mo, kaya bumili ka ng bigas. Lagi ko po yung ganun, para kakwag naman kayo mag-away, hindi lang naman ikaw yung binablog, wag mo naman sarilihin, ginaganon ko Kasi po yan. nung panahon daw yun, nagdadaing din siya sa amin kasi may mga bayaran sa school, di ba? Parang nag-OJT siya. Yun na nga Tsaka po. yung pira talaga, parang yung pinaliwanag naman niya sa amin kung pagbalik namin doon, kung anong ginawa sa pera. Sabi niya, may binayaran siya ng ganito, may
ganyan. Kaya sobra-sobra daw talagang tipid nila. Gawa nga na minsan nadat na namin dun, wala silang gas, wala nang masaing. Hindi. Kasi yung pera, hindi naman talaga yung kalakihan yung minsan may maibigay kami, hindi naman ganun talaga kalakihan. Mga may binabayaran daw Ayun na nga po sa sinasabi ko. school. Hindi nga gano'n. Sabi ko, yung lalaki saan mo? Siyang pinapakain mo. Hindi naman yung mga kapatid mo. Saan Siyang ba? ginagastusan Akala ko ba nasa Manila yung lalaki? Naandyan lang po. Nandun nga po lagi siya sa takad ngayon. Ngayon, napunta po kayo ngayon sa bahay. Doon kami galing. O, Pero umuwi lang sarado siya. yung kwarto naman kasi ginano ni Dr. Lab, sarado eh. Kasama po kasi yung papa nila po ngayon. Hindi yung mga bata. Opo. Hindi man niya alam kasi. Ngayon po, nandun po yung papa nila. Umuwi po kasi magpo-40 yung lolo nila. Pero Umuwi. nakapadlak ang kwarto. Kaya po, pag-aalis na nila ngayon, pinapadlock nila. Ganun na po ang style nila ngayon sa kwarto nila. Tapos yung bahay. Kasi nga po, may susi naman na si ate niya ngayon bata po, kinuha nila yung susi ni ate niya sa kwarto nila. At wala na po doon gamit si ate niya. Kwento siya kay Dr. Lab na hindi na daw siya nga pinapahinto mo daw mag-aral. Hinayaan ko silang mag-usap. Wala po akong ganun sinasabi. Wala po akong sinasabing maghinto. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, mag-stay ka doon sa kaila Kuya Bal. Para ka ako nakakapag-church ka. Wala ka naman ditong trabaho. Wala. Ang inaano ko po, wala man siyang ginagawa dito. Pero puro dahilan. Kung ano na lang may dahilan niya. Hindi na nga siya nagsasamba dapat dati kasi linggo-linggo yan nagsasamba. Tapos po ng time na yun, nag-chat siya sa akin nga yun ang ano. May tao naman na pumunta dito. Hindi ko na tingin yung cellphone, nag-chat siya. May tao ditong pumunta na yung po baga mamamahagi daw ng salita ng Diyos. Sabihan ba naman po ako niya bakit? Ano ba natutunan mo dun sa pumunta sa inyo? Sa tinuro ng sa salita ng Diyos na yan. Sabi na, ano ka ba ate? Grabe ka na. Sabi ko, hindi na nga halos nakapag-Bible yung tao kasi nga, nagsabi na ako pati na, excuse lang po at nalakan daw yung anak ko nasa labas, hindi makapasok. Kaya po iniwanan ko, tapos ganyan ka? Bakit ikaw? Sabi ko, nung nag-church ka, anong natutunan mo ganyan? Masama ang ugali mo sa magulang mo? Sabi ko, kung kahit gaano ko kasama, mama mo pa din ako. Pero sabi ko nga sa kanya, hayaan mo kasi si mama mo, advisean ko. Hindi naman ako nagsabi na perfect ako. Pero kung meron man akong may advice kay mama mo, tungkol dyan sa sabi mo na pira, sabi ko nga dapat nga magpasalamat tayo. Kasi ako nagpasalamat talaga ako ni Dr. Lab. Na kahit pa paano, nagpakapal na lang yan siya ng mukha para hingi para may maitulong sa inyo. Sabi ko, bakit tapos inano ko din siya na, bakit si mama mo ba ang masusunod na yung paghinto ng pag-aaral mo? Hindi si mama mo masusunod, ikaw masusunod eh. Wala po, hindi Sinabihan ko ko siya. Hindi ko po finish ng pag-aaral niya kasi nga sinasabi ko, saan ka maano? Saan ka papasok? Sabi, ginaganon ko pa nga po siya. Sabi ko, nag-exam ka ba sa CN? Sabi niya. Tinatanong din siya ng mga kapatid niya. Sabi niya, hindi pa nalabas yung result niya. Pero pasado naman po siya, alam ko pasado siya eh. Pero yung kanina nga nagsusumbong siya, nung umiksi na lang ako, sabi ko, Vanessa, hindi naman si mama mo ang masusunod dyan tungkol dyan sa pag-aaral. Desisyon mo yan eh. Di ba nung mga nakaraan, di ba nalagpasan, ngayon ka pa mag-ayaw na mag-aaral na, nalagpasan mo nga yung mga ilang Nasabi ko nga po sa kanya, lumalaki na yung ulo mo kung kailan may nagtutulong sa'yo. Hindi ka naman dati ganyan. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo, pasalamat tayo Vanessa kay Dr. Lab dahil nagparahingi nga para matulungan kayo. Sabi ko, ako hindi nakikialam, pinabayaan ko kayong i-vlog, pero ngayon, sobra-sobra naman na ate. Sabi ko, di naman mo na ako masyado. kaya nga sinabihan ko siya na bakit nag-ayaw ka mag-aral, na hanggat dapat maintindihan namin kung hindi ka na mag-aral, kung walang magtulong sa'yo, may magtulong sa'yo. Tinanggap ko nga po nun sa vlog niya kahit sinabi niyang wala na siyang mama at papa, tinanggap ko para lang makatapos siya. Tapos ngayon, ang sama lang talaga po ng loob ko sa sobra talaga. Wala pong kunting respeto. Halos buong para akong aso na lang minumura niya. Wala man lang ako naginalang kahit konti. Kaya sa sobrang sama ko ng loob, sabi ko lumayas ka na lang. Umalis ka na dito, sumama ka na sa lalaki mo. Talagang sobra man na kaya. Nagsabi na lang po kay Dr. Lab, gusto ko makausap kasi sabi ko sa dami-daming pwedeng magdemanda sa akin yung sariling anak ko pa. Wala akong ginawa. Kundi mahalin, sabi ko mahalin ko kayo. Kaya ako kayo binigay dati kay papan ko kasi hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Wala man akong trabaho, si papa mo malakas ang income kaya binigay ko kayo pero pinaglaban ko pa din ngayon.
Halos lumapit din naman po ako sa DSWD para makuha ko yun. Tapos simula po nun, ganyan na lang ginagawa niyan. Pero hindi ako nagsasalita sa inyo, hindi ako nagsusumbog sa mga nagbablog sa kanya. Ang inaano ko lang naman po, siyempre mga babae din yung kapatid niya. Yun lang naman po inaano ko, kaya ginawa ko, sabi ko lumayas na lang siya. Kasi kisa naman yung iba pa din mapahamak yung mga kapatid niya. Sabagay, sabi ko nga sa kay Vanessa, pag-aayusin kayo namin, hindi namin na may kakampihan kami, pag-aayusin kayo. Sabi ko wala namang problema na hindi maayos. Kasi nga po dun sa barangay, sinabihan pa niya sila kapitan, one-sided daw sila kapitan. Parang sinasabi niya ako lang yung kinakampihan. Kaya sabi nga ni kapitan, kaya nga inasikaso namin yung demanda, yung reklamo mo, kaya nga pinatawag namin si mama mo para hindi ka makasabing one-sided lang kami. Tapos nung kalawlaw ng kaya nag-walkout si kapitan, sinabihan niya, wala din naman itong mangyayari. Kaya nag-walkout si kapitan, sinabi na lang ni kapitan, kung ganyan din walang mangyayari, ba't naglapit ka pa sa amin? Kaya nga sinabi dun sa Bausi, o kaya nga sikasuhin nyo yan, sa DSWD yan mag-uusap dalawang yan. Sabi ko, tapos nagsasabi nga po ko, hindi na po yan minor, hindi na po pang DSWD ang case namin. Sabi niya ganun, tapos nag-aano pa siya na yan, makukulong ka, gano'n niya pa po ako dun sa barangay. Tapos sabi nga sa kanya ni Bausi, wala naman ang kukulong ka agad sa ganyang sa ganyang case, pag-aayusin lang kayo ni ma'am. Bilang magulang, hanggat maayos, ayusin natin. Ay, na nga po inaano ko. Pero wag na lang tayo magtanim. Hindi naman sa kumakampi ako kay Vanessa, bilang magulang, tayo na lang talaga ayun na po parang inaano tayo ko na sa lang kanya. Pero Sabi ko, mag-ayos kayo. Kasi ako, sinabihan ko talaga si Vanessa kanina, sa naririnig ko, ngayon ko lang alam na yung mga bata na wala na pala dito yung mga kapatid mo, hindi ko matanggap yun. Sabi ko sa kanya, hindi ko matanggap yung bilang magulang kasi kayo, tinuturing na kayo namin ng mga anak. Sabi ko, di ba? Hindi nga kami, Vanessa, hindi nga kami nagsawa ni Dr. lang magbalik-balik dito sa inyo. Kasi nga, ang ano na namin mga anak na kayo, tapos ngayon ito lang mababalitaan ko na wala na yung mga bata pala dito. Sabi ko, pinag-iita naman po ni Liza na hindi, ano man pong oras pwede kaming sumama kay Papa, pero ayaw po namin dun mag-aral, dito kami mag-aaral, kaya hindi naman po sila isasama ni Papa niya. Umuwi lang po yung si Papa niya, parang dito sa 40 days ng lolo niya. Kaya kita pala sila. Oo, nag-enroll lang po. Tapos kanina siguro pag nagpapasyal sila, ang alam ko yung nagpaano po sila, nagpabaso, nagbisita doon sa puntod. At sabi ni Liza, mama, kakain daw kami ni Papa sa Mang Inasal. Ganun lang po yun sa pagkakasabi niya sa akin. Halos ayaw na nga po nila Liza, kaya napansin nyo, maalis na lang sa pagbablog kasi ayaw niya na po nagsisinungaling kasi sila, ayaw nila na nagsisinungaling. Gusto nila na magsalita pero pag tinignan sila ni ate na lang masama, hindi na lang halos nag-iinig. Kasi nga po, mahal, sa totoo lang, aminado po ako, mahal ko yung anak ko at anak ko yun, galing yun sa akin. Kaya lang, siya naman po, wala na siyang natitirang pagmamahal sa akin kasi hindi man po ako sabihin perfectong tao, bagat nagkamali lang. Tao lang ako nagkamali. Bakit si Vanessa ba? Mula pa ba yan nung maliit? Ganun na siya manalita? Or Hindi ngayon po, lang? magalang po masyado yan. Ngayon lang? Mabait po yan na bata. Mula nung nagkahiwalay lang kami, ganyan na magsalita sa akin. Mabait po talaga yan, sobra. Pero lang lagi yan may po. Pero ngayon, grabe, laki ng binagbago. Sabi ko, hindi dapat ganyan ate. Kasi po ate talagang tawag namin, huwag ganyan ate. Porque may nagtutulong sa'yo, lumalaki na yung ulo mo. Saya-saya mo pag nakikita mo ang Saya siguro masaya kapag lagi na lang ako umiiyak. Kinakaawaan ko po yan halos. Ilang beses ko halos lumuhod ako sa kanya matapos lang yan mag-aral. Kasi nga lagi yan magpapakamatay na lang siya, magbibigti na lang ako kasi para masaya, ganun-ganun. Sabi ko, hindi mo naman kailangan gawin yan, anak. Naano ko lang naman sa'yo, magpakatino ka. So, pero sa akin naman, wag na nating palakihin. Kaya sinabi din namin kay Vanessa ngayon na kausapin ka namin at yung mga bata, hanggat maaga pa, mag-ayos, wag nang palakihin, sabi Ay ko. nahalat, iniintay ko na naman po sa kanya. Siya naman ang humingi ng tawad kasi sa ilang taon, halos 4 years na akong nagmamakaawa sa kanya. Hindi man lang ako nakarinig sa kanyang nagsuri sa ginagawa niya sa akin. Ako lang nung nanay niyang laging, sorry anak,
Sa lahat ng alam ko may kasalanan ako. Ngayon po, ako naman lang yung humihingi sa kanya siya naman yung humingi sa akin na patawarin ko siya sa mga nagawa niya sa akin. Pero siya din naman, umaamin din naman sa akin na may mali din naman daw siya. Umamin naman siya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, bilang magulang kasi, baka may, yung tulad niyan, kasi sabi ko, ako din, magulang din ako. Eh, tulad niyan, may boyfriend ka na. Kasi kung ako talaga, ako nga lalaki anak ko, ayaw ko talaga yung nag-aaral pa na mag-boyfriend. Sabi kong ganun Sabi sa ko nga kanya. po sa kanya, yan dyan lang yan, nak. Pag nakatapos ka na, bakit baga ba't baga hindi pipigilan kita na yan lang yan. Kaya lang ano ka pa, ma'am, para pag ganyan-ganyan is ano ka na, magkalibin na kayo. Totoo ba talaga yung ano na nandyan na, natutulong na yung lalaki? Opo, Lagi na? opo. Dinay. Nung pag napunta kayo, na-chat lang si Dr. Lab kaya naalis napapauwi niya po. Tapos nung time pong yun Yun bang dahilan? Kaya sumama ang ugali niya ngayon dahil dyan sa lalaki na yan? hindi ko nga po alam siya. Sabi ko, simulang nakilala mo yung lalaki niya, tapos naman tumutulong sa'yo, sumama ng ugali mo. Ano ba kung nangyayari sa'yo? Kasi parang sinabihan din siya ni Dr. Lab na dahil sa lalaki na yan, pinagpalit mo yung mga kapatid mo? Sabi ko nga, ginanyan nga pa niya si Daphne daw po. Sabi niya, kasi si Tumtum ang nakabigay ng susi, tasaksakin ko na yun. Sabi ko, sobrang mo tapang mo naman. Kaya mong saktan yung mga kapatid mo. Sabi ko, hindi ka doon niya. Kapag kumain po yan, kumain yan doon sa labas, sa balko, doon sa ano nila. Dadamputin pa yun ng kapatid niya para iligpit. Yung mga hugasan doon, na mga pinagkainan niya ng boyfriend niya, saka siya, sila Daphne pang kikilos. Doon din nagkakain na yung lalaki? Opo, Sabi niya, wala naman daw dito ang lalaki ah. dadating niya lang po. Sabi niya ngayon, bago ako umalis, dahil nag-alis na ito, kinausap ko siya na kami lang dalawa. Wala naman daw dito yung lalaki. Kararating lang po noon kasi nga po dapat ngayon usap namin ng DSWD. Chinat lang po ako ng Bausi. Wala doon si Vanessa at nasa Takan na andun sa lalaki. Nung isang araw, umuwi siya doon, magkasama sila. Naligo lang si Vanessa, umalis na naman po. Kasi kahit ako na andito mo, nag-chat ako sa mga kapatid niya, nagtatawag. O ano, umuwi na si ate mo. Sabi niya, nagligo lang ma, kaibahan si bata niya, naghali din. Kaya hindi, kahit ikaw naman po, yung anak mo ay babae, magagalit ka naman po. Sila lang nasa loob na ng kwarto. Lagi silang magkasama dun. Ano po ang tawag dun? Bilang nanay, babae yung mga anak sinabihan ko. ko siya. Noon pa, hindi ngayon. Sabi ko, ang boyfriend andyan lang yan. Sabi ko, at mayroong gusto magpaaral sa'yo, pero ayaw nang may boyfriend. Sabi ko nga, alam ba ng vlogger yan? Naandyan ba yan, lalaki na yan? Sabi niya, hayaan mo, sasabihin ko din. Lagi niya po lagi sinasabi niya sa akin, ngayon papaaram ko ngayon yan. Tapos doon po ako sa nainis sa kanya, sabi niya, ngayon din, ipapagabi ko yung bahay na yan. Sabi ko, ipagaba mo yung kwarto mo kung gusto mo. Huwag mo guluhin yung mga kapatid mo. Matino yung mga kapatid mo. At tunting kibot po niyan, pag nag-utos yan sa kapatid, nalaga pa kaagad yung kapatid niyan. Kaya natututong lumaban itong tatlo. Pero ang mga bata talaga, andun lang pala sa bahay. Opo, naandun po. Ngayon lang po yun hindi nabutan at naandyan yung papa niya siguro. Nagpapasyal-pasyal po yun. Nung auno po dumating si papa niya ng umaga. Pero sabi ko nga, mag-ayos kayo habang maaga. At saka yung sinabi mo na hindi ka mag-aral, pag-isipan mo ng mabuti. Wala po Hindi ako. panghuli, hindi Wala po panghuli. akong sinabi doon na hindi siya mag-aaral. Kasi nga sabi ko, kasi may nagtutulong sa kanya, makatapos man lang siya kahit 2 years course. Masaya na ako para sa iyo ate. Sabi kong ganun sa mga kapatid niya. Bago ako umuwi, sabi ko sa kanya, siguro maintindihan namin na hindi ka mag-aral. Sabihin mo ngayon sa amin na hindi ka mag-aral, maintindihan namin. Kung wala ng tao na tumulong sa inyo, may tao namang tumulong. Habang may magtulong, sige, mag-aral, sabi ko sa kanya. Wala po akong binitawan doon na salita na hindi siya mag-aaral. Wala po akong binitawan doon. Talagang yung sagutan lang namin, ang sinabi ko lang siya lang, lumayas ka na. Lumayas ka na lang dito kaysa naman may lalaki kang kasama dito sa loob ng bahay. Narinig ko lang kwento niya dito kasi ikaw. Kaya pala yun ang dahilan na pinalayas. Opo, pinapalayas ko siya. Ay, sabi ko Wala din pong eh. ibang dahilan ako na sabihin na hindi lumayas. Kaya ako po siya gustong umalis doon kasi nga po, para din doon sa tatlo. Mga babae ka. Opo, kasi po may susi yung lalaki. Hindi naman po natin, hindi ko naman po sila kasama na kung pagpasok nun doon ay sa kwarto niya pumasok yun. O kaya po, nag-decide ako na sa sobrang galit ko, siya na lang inanuhan ko. Kaysa naman po,
yung tatlong papaalisin ko doon, saan naman po yun pupunta? At ayaw Doon pa. ako doon sa sinasabi niya, pinapasok sabi ko, posible yun. Hindi po talaga, kahit sino po ang kwentuhan niya, wala pong maniniwalang Wala pinapasok nang yun. Kasi po, Sa tibay ng bahay. ayos po yun nakalak. Hindi po pati siya ang nahuling naglak ng pinto at siya po nasa kwarto na. Sila isa ay nagsiselfon daw po siya sa labas. Tapos alam niya po na andun na si ate niya, inilak na po niya yung yung Kasi yun pinto. ang ginawa niyang dahilan, kaya daw niya pinapatulog ang boyfriend niya dahil pinapasok. Hindi, kailan lang po siya nung sinabing pumasok, nung nagkasagutan na po kami. Ngayong lang, 21 siguro po. Sinungaling pala siya. Yung 21 lang po siya sinasabing pinasok siya. Wala naman po sabihin na wala yung mga bata na andun po sa kwarto nila. Nakalak nga po yung kwarto Ang nila. mali doon, bakit yung lalaki bigyan niya ng susi? Ayun na nga po ang Dapat inaano wala siyang namin. bigyan, ang nakahawak ng susi, yung sila lang, walang ibang tao. Paano mapasok talaga sila ng tao dahil ang Sino ba susi nasa ibang nagpapalaya? tao? Kanino po? Si Vanessa ba pinalayas niya mga kapatid niya? Opo, sinasabihan niya pong sumama na po sa papa nila. Sumama. Sabi niya, hindi Opo. naman daw siya na... Pinapalayas niya yung mga Hindi kapatid. naman Opo, daw siya pinapalayas napalayas. niya po. Sabi niya, pagpunta na nga, "Shh, maputol ka dyan. Pumunta ka na nga at sumama na nga kayo sa papa niyo." Sabi naman po nito ni Liza, pwede naman, maski kahit anong oras, pwede kaming pumunta kay papa. Eh ayaw nga namin doon. Dito namin gustong mag-aral. Kaya, ano ba nangyari kay Vanessa? Hindi ko na nga po alam, hindi ko na po ngayon alam kung anong nangyayari sa kanya. Sabi ko, kung kailang may pera ka laging hawak, hindi ka nagugutom. Bakit ganyan ka na? Sinayang niya yung kinabukasan na binibigay ko sa kanya. Tapos, namin nagkalingap sa kanya. Tapos pinalabas pa niyo po dun sa barangay. Wala daw ako sa kanyang naitulong. Sabi ko, okay na, sige. Kung wala na akong naitulong sa'yo, okay lang. May mga tao tumutulong sa'yo. Sabi ko sa'yo. Meron na siya, tinatawag na sa pamilya ng kalingap. Ano pa bang kulang pa ba sa kanya? Yun nga. Sabi ko, masyado ka man na anak papansin. Sabi ko, ganun sa kanya. Ano bang atensyon ang gusto mong ibigay ko sa... Anong gusto mo? Iwanan ko yung tatay nito para magkasama tayo dyan? Sigurado ka ba na hindi mo ko susuwayin sa lahat ng gusto ko? Pag sinabi kong dito ka lang sa bahay, dito ka lang? Yung pang inaano ko, may isang bata akong isasakripisyo para sa'yo. Yung mga kapatid mo nga, naiintindihan ako. Kasi ilang taon na. Sabi ko, ilang ulit. Nakikita ko sa kanya, wala nang plano talaga mag-aral. Parang nawalan siyang gana samantalang nun. Ang Pero alam bago mo, kami umuwi ang ngayon, anak mo matalino. Yun na nga pong Pero inaano ko. naging baliw sa pag-ibig. Naging bubo. Yun na naman po ang ano doon, ibinabalik niya yun sa akin. Ako daw pa. Sabi ko, iba ako sa ikaw. Sabi kong ganun. Ikaw may tumutulong sa iyo. Ako noon, para din akong halos dinaw na ng papa ninyo. Sabi kong ganun. Tapos ikaw, bakit ganyan ka? Sinasayang mo yung mga opportunity dumadating sa iyo. Tapos dinadamay mo pa tong mga kapatid mo na dito sa pag-aaral kung ano-ano inasabi mo. kaya nga sabi ko nga sa kanya lagi noon na ikaw ang magpakatatag, ikaw ang magpakalakas. Kasi kung manghina ka, manghina din tong tatlong kapatid mo. Ikaw nga yung kinuhanan ng lakas eh. Paano ngayon? Sinabihan ko nga siya, paano yan? O hindi ka na mag-aaral, baka itong tatlong kapatid mo, di na rin mag-aaral. Lagi ko nga po sinasabihan yung tatlo na, huwag kayong gagaya kay ate na lagi na lang ako sinasagot-sagot. Kahit nagkamali ako, ito pa din ako, Mama Nindo, na mahal ko ka mo. Ganun ko na lang lagi po sila. Sabi, Mama, hindi man kami katulad ni ate. Ganun. Sabi, ang sakit, sabi ko, nak, ang sakit na masyado ng ganito, lalagi ako ni ate mo. Halos lagi na lang, sabi ko, ano ba nangyayari kay ate mo? Sana ba ako nagkulang? Alam din niya ngayon na pumunta kami dito sa iyo kasi sinabi namin kausapin kayo at yung mga kapatid niya at pagkaayusin. Huwag nang palalain yung problema. Yung away namin nung 21, wala yung tatlo. Kaming dalawa lang talaga yung halos talagang walang hindi narinig ng mga kapatid niya yung kung gaano niya ako murahin. Tapos, sa kapitbahay narinig siya. May nagsumbong sa mga vlogger, may nagchat. Hindi ko masyadong natandaan kay sinasabi nila na yung sabi ng anak ko nila isang si Berador, sabi ba ganun? May nagchat po doon na nagsumbong na may lalaki na nga si Vanessa sa bahay.
Kaya pumunta sila doon, nag-surprise sila, no, makain nga sila Tumtum noon. Ang time na yun, nagkausap kami sa cellphone. Hindi lang ako nagsalita, pinakinggan ko. Hindi po nagsalita nung si Vanessa halos sa vlog. Wala siyang imik, sabi niya, wala daw, wala. Sabi, sa isip-isip ko nga, magsalita ka, aminin mo na yung totoo. At nagkasagutan. Pinuntahan na pala sila dyan ni Berador. May Opo, nagsusumbong na pala. Oo, may nag-chat po. Ang ano pa po noon, pinipilit niya akong aminin doon sa barangay na ako ang nag-chat. Sabi ko, hindi ko mga friend ang Kalingap. Kung pwede man ako magsumbong, sabi ko sa kanya, kay Dr. Lab, at si Dr. Lab may contact ako, may cellphone number ako kay Dr. Lab, at saka may account ako. Pero dyan sa ibang vlogger, hindi ko kako yan mga kilala. Sabi kong ganun sa kanya. Opo, ako daw nagsumbong na may boyfriend siya doon, sa bahay. Sabi ko, totoo naman na. Tapos sabi ko nga sa totoo naman na, may lalaki ka doon. Tapos yun po yun yung sabing si Kalingap Berador, nagsasabi pa kay Aisa, bigyan kita ng 1.5, sabihin mo lang sa amin ngayon kung may boyfriend dito si ate mo. Hindi siya nilaglag nung tatlo, hindi po yung nagsalita. Si ano talaga, yung, di ba si Tumboy, yung isang malaki, hindi talaga yan. Pag nag-vlog kami, minsan umaalis kasi siguro aywas lang Ayaw siya. nga niya po, sabi niya, mama, ano na lang ako, buko mama nang magpa-vlog kasi, puro man ang kasinungalingan sinasabi ni ate. Sabi niya, halos Ay, kami naman, wala kaming alam. Ako proud na proud sa kanila. Pinag-aano ko sa mga viewers na kahit wala silang magulang na ganito, ganyan. Sabi ko rin yan sa kanya. sabi niya, siya pa nga, si ate pa nga, pag kahit pansit kanton, nonoy, kahit pansit kanton na lang, kami pa ang nagluluto para pagkain niya. Tapos ang alam ng mga vlogger, si ate ang nagsiasikaso sa muya. Sabing ganun po nila. Mag-ano naman ata. Kaya po nung sinabi niya sa barangay na, uwi si Papa ngayon sa Pizza Dos, kakausapin ko siya na isama na yan niya. Tapos sabi naman po nito ni Liza, yung parang lalaki kong anak, sabi niya, hindi naman na po kami asikasuhin, Kap, kasi po marunong man na po kami. O nga po, hindi ako marunong magluto. Marunong lang ako magprito-prito. Pero sila Aisa naman po yung nagluluto. Nagulay. Sabi niya gano'n, naluto siya ng mga pagkain namin. Kahit sa barangay, sinasabi niya yun. Opo, sinabi ni Vanessa po. Sabi niya. Kaya nga po sabi niya ay, Israel na si Vanessa. grabe ka na, niya nung ni Kapitan. Grabe ka nini, ikaw lang nagtalita niyang ganito sa amin. Pilit ka namin pinag-aayos kayo ni mama mo, bakit ganyan ka magsalita? Sabi niya gano'n po. Hindi po siya doon sa nagpakumbaba. Talaga pong mataas ang niya doon. Mano na siya. Kaya kanina nga sabi ko, hindi ako sa nagagalit sa iyo, Vanessa. Sabi ko, lang ako na yung hindi si mama mo masusunod sa pag-aaral, ikaw. Kasi ikaw yung nangarap na makatapos mag-aaral. Si mama mo, at saka hindi naman si mama mo kung totoo. Sinabi ko din yun na si mama mo hindi naman sa pag-aaral mo. May iba naman tao na naggasto sa'yo. Wala po talaga, hindi naman po ako nagtutol sa pag-aaral nila. Bagkus nga po pinipilit ko siyang makatapos. Kasi po noon kahit ngayon lang po bagang grade 12, ilang beses niya ayaw niya na pumasok. Lagi na lang ako, anak ka po, tumapos ka. May nagpapa-eskwela naman sa'yo, sabi kong ganun. Kaya nga sabi ko nga, maintindihan namin na aayaw ka na mag-aral. Kung walang magtulong, may magtulong man. Tinatanong ko siya kung nandito ba yung mga kapatid niya. Sabi niya, baka na nandito. Hindi Wala niya na nga alam. po siyang alam kasi nga po, sabi ko po nga lagi sa kanya, ikaw yung ate, magpakita ka ng bilang ate. Hindi yung ate ka. Ang tapang-tapang mo. Kaya hindi ka na sinusunod ngayon ng mga kapatid mo. Kasi pag mag-utos ka, hindi ka nakakautos ng maayos. Uutos ka, sinasaktan mo. Ganun ba? Kala ko naman. Pag nagwalis-walis yan, waling dyan sa kwarto niya, papunta sa nagbubunga nga. Kaya nung isang dun, si Daphne na po yung nagbubunga nga sa kanya. Sabi niya, ang kabastusan mo ate, ma-CR ka. Dumi-dumi yung CR, di ka man lang magbuhos, yaw na tubig. Mga ganun na po si Daphne. Ay mabait yun. Yung bunso. Opo, mabait talaga yun. Kung bugbugin niya po yun nung nakaraan. Talagang naawa kasi sila Tumtum. Kasi bumaba yung exam noon. Sabi ko naman sa kanya, hindi lang yan ang pagbabasihan ng grading system. Kasi lang yan, test paper, hindi yan lang. Binugbog po noon. O, tapos nung nag-award na ng third quarter, o sabi ko, ngayon? Mababawi mo pa ba yung ginawa mo kay Daphne, grabing pananakit mo? Ni hindi ko nga halos sinasaktan yan.
Sabi kong ganun sa kanya. Bakit? Kung napamali yung tama mo dyan, may babalik mo pa ba yung buhay niya kung napaano mo yan? At sobra po yan manakit. Yung kaldero yata nga dyan, ibinatikal niya, sa ulo daw tumama ni Daphne. Iyak na lang yung kapatid habang naglilinis. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ganyan anak, ang pagsuswito sa kapatid. Ate ka, magpaka-ate. Kasi tayong tatlo pong yun. Tingnan mo po, nag-aaway-aaway sila, pero ayos naman yung samahan ng tatlo. Itong ate lang po, hindi ko na alam po kung saan ko na inaanuhin. Kaya nga dati po sinabi ko, sa bakasyon, doon ka na muna tumira kila Kuya Bal. Para naman kako malibang ka. Hindi yung puro ka na lang inom, gala. Nagiinom na pala yan. Ay, Diyos ko po, nung nakaraan nga, sumbong na naman susumbong sa akin si Daphne, mama, si ate. Mga lalaki kainuman niya, sulo lang siyang babae. Yun po ang iniiwas ko doon, lagi sa kanila sa bahay na Saan yun. man siya nagiinom? Sa bahay din. Nagpunta po daw sa piknikan. May minsan po doon sa loob, doon sa bahay na yun. Ano lang, sabi ko, ano lang, nasa kwarto na kami, nakalak na yung kwarto namin. O di namin alam po nung oras na nag-aralisin yung kainuman niya. O syempre nga, ano ko sa kanya, mga lasing, magkaralasing po yung mga lalaki na yun. O ibabae lang siya. Puro babae yung mga kapatid niya. Yun ang inaano ko sa kanya, kainaanuhan ko siyang wag siya magparainom. Yun lagi pong inaano niya, laging ako pa din yung mali. Ayaw niyang pagsasabihan ko po siya. Sabi ko, kahit hindi tayo magkakasama, anak, sinagsasabihan kita na alam ko mo man na mali ka. Hindi mo man kasi tayong tanggapin sa sarili mo na mali ka. Gusto mo lagi ikaw yung tama. Pero bilang magulang tayo, kailangan natin ayusin mga anak natin. Huwag na nating palalain. Ano yun, kaso nyo, tuloy-tuloy pa rin doon sa SWD? Siya pa po kasi siya 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 nagsasampa. Opo, hindi po ako. Hindi ikaw. Hindi Pero po siya siya. man ang hindi nag-attend ngayon, meron dapat na hindi siya Hindi umattend. man mawawala yun. Kasi siya man nagdemanda. Sino? Kanisa. Siya po At saka hindi nagdemand. na minor Tatlo de edad. hanggang 4 na hearing yan. Bago anuhin. O kapag hindi ito nag-a-attend, tapos si Vanessa Ito hindi. kawawa kasi kailangan ito mag-attend lagi. O, Nag-attend attend. po ako. Ikaw mo mag-attend. Nag-attend po ako, wala siya, kaya hindi po natuloy. Napiperwisyo ka ngayon. Hindi kasi kailangan kasi yan. Mayroon kang pirma doon. Mag-attend ka Si talaga. Bausi po. Yun. Kahit di mag-attend si Vanessa, siya ang dinimanda kasi. O siya nga, laging dapat siya, Obligado lagi siya. mag-attend. Si Kaya Bani- nga, lagi siyang nandoon. Si Bausi naman po ang nag-ano nun, basta kasi po kailangan, pag ako pang hindi nag-attend, ako ang magiging doon, masama. Ako po yung masama Hindi, talagang ano doon. Ano ka eh. Makukulong ka pagka hindi ka nag-attend. O, kaya Kaya nga ikaw laging andoon. Nag-attend Mawawaran naman po ako, ano naman po ako, kaya lang inano ni Bausi, hindi daw po nga tuloy at wala si Vanessa. Dapat po magkaharap din Kaya talaga po kami. Pero dapat nandoon ka. Opo, sabi ko lang sa kanya, harapin ko man po yun. Hindi ako, kasi po wala naman ako. Nakakaya. Kasi na lang kayo eh. Sabi ko nga, Dapat dinagdemanda si Vanessa. ang ano ko po nga nun, ayoko po nun sa barangay. Doon lang po sa bahay ng Bausi. Ang ano naman ni Bausi, parang inaano niya, hindi nga kami magkakaayos. Sabi ko, kasi nga po, nakakahiya ka ako kasi magnanay naman kami. Sabi ko pong ganun. Madali lang, sabi ko, dito na lang tayo mag-usap. Ay, siya pa pula po yung nag-blatter talaga. Dinala po talaga niya ako sa barangay. Kasi kaya nga dinala kayo sa DSWD. Kasi hindi siya nag-recant, hindi niya inuurong. Opo, Hindi hindi man pati siya tayo. hindi po siya nagpapakumbaba pati. Siya kasi mag-urong noon. Noon, umalis ka dyan. Siya kasi mag-urong noon bago mawala yon. Opo, hindi po ako. Mabablatter ka, mawawaran ka sa bandang ulit pag hindi ka nag-attend. Opo. Sige, attend ka lang. Sa mga sunod na hearing, attend ka pa rin. Pero sa kakausapin ko siya na ipa-atras yung kasi kapag Yun- na naman kayo. Yun naman po ang iniintay ko nga ngayon na sana sinabihan niya na si Bausi na, Bausi, wag na natin ituloy yung ano. Nagkapasa-pasa pa, yun ang inaano niya. Yung ano Yung po. mga pasa niya yata ang naging ano niya. Hindi ko naman po kasi po yun hinahawakan. Bagay, anak mo rin naman siya. Kung magkapasa mo siya, di mo naman yata pinagpug ng tulong. Saka hindi ko Hindi po nga daw talaga niya niya kahit hinawakan. Hindi ko po, kahit ni sa damit niya po, hindi ko siya hinawakan. Yung pong inaano ko sa kanya. So, natanong ko siya kung saan niya nakuha yung pasa niya at hindi ko po siya hinawakan. Kahit naano ko siya, baka sa pag-inom mo yan. At mga kainuman mo lalaki, o lasing na kayo, nahawakan ka ng ano yung ano mo dyan, tapos sa akin mo ibibintang. So, ganun na lang.
sunod nito, kausapin ko naman si Vanessa para magkaayos talaga kayo. Ako, nandito ako para hindi pag-aawain kayo. Kung gusto ko magkaayos kayo, magkapatawaran, ewan ko kung paano natin dalhin itong problema na ito kasi sana si Vanessa magbago na. Magpakumbaba siya. Magpakumbaba dapat. Kasi Ngayon, isa pa yung salita na yan, sabi ko, wag natin ipairal yung pride natin. Ngayon po, sa totoo lang, ako naman po ngayon sa bilang nanay, ako naman yung humihingi ng siya naman ang lumapit sa akin. Kasi po, matagal ng panahon, ako lagi ang lumalapit sa kanya. Lagi nagsasabing, anak, sorry, nagkamali si mama sa mga nasasabi ko. Tao lang si mama, sabi kong ganun. Kaya ngayon po ako, nag-iintay ako lang dito sa kanya. Kasi pumupunta naman sila sa akin. Sila naman ang lumapit. At saka pati po, Dr. Lab, sinabihan niya po ako na hindi na daw ako pwedeng tumungtong sa bahay na yon. Kaya naano ko naman, hindi lang naman po siya yung anak ko na andon. Paano pala kung gusto, may problema din yung mga kapatid na hindi ko mapunta-puntahan doon. At yun ang inaano niya sa akin, bawal na ako pumunta doon. Hindi daw niya papupuntahin doon yung boyfriend niya, bawal na din po ako. talagang hindi, ang magdesisyon yan, yung barangay. Hindi naman po nga sa inyo ng PPO, Barangay Protection Order, yan ay magagaling sa barangay. Pero hanggat sa kanyang pamugagaling pa, wala pa sa karapatan ng salita ko siguro. Pananaw ko lang, PPO kasi yan, Barangay Protection Order muna. Doon niya hingiin sa barangay yun na ipinagbabawal ka. Sa ngayon pwede ka pa kasi wala man siyang panghahawakan na galing sa barangay. Saka mga minor pati po yung kapatid niya, siya lang naman na po ang hindi doon minor. Sige. Ganun na lang. Hanggang sa sunod, kausapin ko rin si Vanessa regarding dyan. Hanggang sa magkayos, kumari papa-address ko yung demanda niya sa'yo dahil makukulong ka kasi pag hindi ka naka-attend sa hearing. Hindi naman po ako hindi mag-attend. Talaga pong aktibo naman ako kanong oras po. Mabigat yung kaso na yan. Bawsi kasi yan, violation against women and children. May kakulan na 80 mil na piyansa yan. Mabigat yan. Mabigat yung kaso na yan, binigay niya sa'yo. Naharap ko naman po siya doon sa anong yun. Sana magkapatawaran. Kausapin ko na lang din. Kasi, sige salamat po. ha. Salamat din Salamat na ipaliwanag mo na ba lahat? O pang gastos nyo. Salamat po. Para kahit paano may panggastos kayo. Salamat ng marami sa inyo ha. Salamat po. At ginano ko lang naman po. Ngayon lang po talaga ako humarap na sa camera kasi Tinatanong niya ako kung magbibigay pa ba raw siya sa inyo. Sabi ko hindi, bibigyan ko si mama mo. hindi naman po ako humihingi sa Magbibigay daw siya kanya. sa'yo? Hindi naman po ako sa kanya humihingi. Oo. Inong nakaraan po, 7K yata yung binigay nyo po. Niyaya niya po kami mag-Jollibee. Yun lang naman po. Puri po kung sa pera, hindi po ako humingi. Kung sana siya, kung may bigay po siya kanyan, kung sa bata na yan, binibigyan-bigyan niya. Pero po kung ako mismo humingi, hindi po ako naghihingi sa kanya ng pera. Yung hinihingi ko po sa kanya, yung para naman sa mga kapatid niya. Tinatanong niya kasi kung magbibigay pa ba raw siya sa inyo, sa mga kapatid na. Kung nandun yung mga kapatid, nabigyan niya. Naandun po yung mga kapatid niya, hindi Ngayon, naman po yun Sa naalis. inyo, sabi ko, hayaan mo na si mama mo, ako na magbigay doon. Hindi po malis ang mga kapatid niya po naandun. Kasi nung nakaraan po, bumili ng kami, may purpose naman po kami. Binigay ko sa kanya yung pera nila. Bumili po sila ng gamit nila. Si Daphne baga po at dalaga man na, binabilihan namin ng Sana mga... si Daphne mag-aral. Sa Taisan lang po, nag-enroll na po siya. Doon na. Opo, Lahat naka-enroll na na po. yata sila Narido doon. na. Opo, lahat po silang tatlo. Lahat na sila Wala doon. namang problema yan. Sabi ko nga po ngayon, kahit ngayon po nga nagsabi ako sa kanila, nak, pabili na kayo sa papa nyo ng school supply. Sabi ko po gano'n sa kanila, saka mga uniform kasi mga luma na yung mga uniform nyo. Gumanon po. Wala na pala, no? Naggastos sa mga bata. Ang kawawa ng mga bata. Kaya yung mag-aaway dalawa na napiktuhan yung tatlo. Opo. Si Daphne, si Tomboy. Ay grabe po ang iyak nung sabi niya po sa barangay na sumama na kayo dun sa papa nyo. Sabi niya gano'n. Sabi niya, wala naman natin problema kahit anong oras sumabi kami kay papa, kukunin kami. Kaya lang ayaw namin dun mag-aral. Dito kami muna magtatapos. Kasi po, ang course na gusto ni Tumtum ay engineer. May hirapan po pang naandito siya sa pangtustos. Kaya sabi ko, nak, pag nag-college ka na, punta na kayo kay papa mo at gusto mo engineer. Wala po talaga siyang ibang course na gusto si Tomboy ko kundi engineer. Kaya, ayun po. 2 taon pa po siya dito sa Bicol. Bago mo. Grade 11 si Tomboy ngayon. Opo. Senior high. Si Daphne,
Grade 7 po, tapos grade 9 po sila Ang grade isa. 7 na rin na. Opo, dyan na din po. Kasi okay lang at least. Si Daphne mapapalapit doon na sa rin akin ba? yun. Opo, lahat na po silang tatlo po na ando na po. Mapalapit na sana may tutulong sa tatlo. Doon sa mga nanonood ngayon, sana matulungan din yung tatlo. Sabi ko nga Si kay Vanessa na Vanessa. kasi, hindi ko na alam kung anong plano ni Vanessa. Sabi kong Vanessa, kung nasunod Kung ka sa napanood niyo akin, yung unang video, at kayo na lang mag-adjust, magtingin kung ano pa bang plano ni Vanessa. Pero Sabi ko nga po, Sabi ko na sana lahat. tulungan kayo ngayon ni Dr. Love, sponsoran kayo ng gamit. Sabi kong ganun po sa tatlo. Para, kasi yung purpose natin, isang level lang yung para sa inyo. Binabili na po ng mga baby bra ni Daphne, binilahan po ng short, tsaka mga panty pa niya. Sabi ko, kulang, wala ka pa kayong ibang gamit. Sabi ko kung bigay ganun. man ako doon. Anong plano nila doon? Basta sinabi ko na, huwag mo na intindihin si mama mo, ako na bahala. Kasi Di- iniisip niya yun eh. Parang nga po hindi sila dati mag-away-away, di yung pong nagpunta sila Kalingap Berador doon, bumigay daw pala po ng kalahating sakong bigas. Sabi ko, wag mo na yung galawin. Kasi yan na naman ang uumpisahan nyo. Magbili ka na lang anak at may pera ka naman ang pinadala ni papa mo, bumili ka na. Kaya nagbili po siya ng 5 kilong bigas. Yung bigas niya ate niya, andun lang po sa kwarto niya. Kay Vanessa lang. Opo, kung hindi nyo yata nakita doon sa kwarto niya, sabi ng anak ng mga kapatid, di tambak daw po yung hugasan pa doon sa kwarto eh. Naamag na mama yung hugasan doon. Yung nakaraan po, hinugasan na ni Daphne doon sa labas. At sabi ko, buhay prinsesa ka na ate. Di naman dapat ganyan. Sige, narinig ko na yung panig mo. Narinig ko sa'yo. Ayusin na lang natin to, ano? Tapos po, pakiano na lang sa kanya na Oo. sana magising naman na siya na mama niya ako na hindi niya maituloy yung ano niya. Sige. Salamat ha. Yes po. Salamat. Nailabas mo na ba lahat ng saloobin mo? Opo, yun lang naman po. Madali lang naman pong maalis yun kasi Okay nanay lang, po nanay. ako. Nanay lagi nagpapatawad. Opo. Kaya lang ngayon, ako naman humihingi sa kanya na siya naman ang lumapit sa akin sa tagal na ng panahon. Sana. Sana nga. Sige ha. Sige po, salamat Salamat. po. Thank you sige so na, much sa inyo. magkaayos din kayo. Babay na po. Sige, salamat po. Sana Sige po, maayos na din to Mrs. Love. At Sige. siyempre Wala po, namang ano na hindi Hindi ako maayos. nandirito para pagkawain kayo. Gusto ko papakinggan yung both sides nyo para magkaayos tayo sa bandang ulo. At pakiusapan ko si Vanessa na i-atras yung napakabigat na kaso na yan. Bawsi yan, mabigat na kaso yan. Criminal offense kasi yan. Sige na. sige po, Salamat ng marami sa salamat inyo. din po. At Thank you so much. Ano po? Narinig ko yung panig mo. po. So ayan po. Napakinggan nyo na po yung party po yung nanay ni Vanessa. Kasi hindi naman po pwede na kasapin natin si Vanessa doon po sa side niya po ang ating mapakinggan. So kailangan both parties mapakinggan natin. So kayo na lang po ang bahalang humusga po mga kalingap doon sa atin pong inaayos dito. Basta ang akin dito ang magkaayos sila at magbalik ang dating sila. At kay Vanessa, kayo na rin po bahala doon sa narinig nyo doon sa unang upload ko. Ito po ang pangalawang upload, ang pagkuha po natin ng parte ng nanay niya. Ayaw nga sana. So sabi ko, paano ka mapakinggan ng tao kung hindi ka magpa video. So na mabutit na papayag naman natin kasi gusto natin yung bawat isa sa kanila ay mapakinggan ang parte po nila. So salamat po ng marami sa inyong walang sawang pagmamahal po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ida Vlogs, kani Kalingap Rob, kay Ma'am Jack Tapia Matubang. Yan. Support din po natin yung pangalawang channel ni Kalingap Rob, mga Kalingap. So napakinggan nyo na po ang bawat isa sa kanila. Ano po, kayo na po bahala magbalanse po. So ano pong tama, pero akin dito gusto ko lang sila magkaayos bilang mag-ina sila. At gusto ko sana makapagpaaral si Vanessa, pero sa tingin ko sana pakinggan ko na doon sa nanay. Ang malabo na po siguro na mag-aral pa si Vanessa. Tingin ko wala na. Pero nakikiusap pa rin ako na kung kaya niyang isakripisyo yung boyfriend niya, handa natin siya paralin. Depende po sa sponsor po yan. Ang sponsor pa rin po ang masusunod. So, ganoon pa man, good luck na lang sa lahat po. Sa lahat po ng sponsor, hindi ko na po kayo isa-isahin. Marami po kayo. Kilala na po kayo, Sir Lady Manailis, Ma'am Annalyn Rolinson, Tita Deans, Pig Probido, Ma'am Rixie, Sir Lito from G Groups. Yan.
Sa lahat din po ng mga tawag nito, mga GC, sa ENB International Team Banig, sa kanila ni Kapagado, kay Melanie Cordero, yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. At Team Brocade, OFW, SMB Tres Maria, sa kanila ni Ma'am Chini Estrada, Janet Sinampan, yan. Solid EDC, Solid Ilocano, Solid EDC, maraming salamat din po sa kanila ni Ma'am Imelda Ganer, Ma'am Elsie Samaro, yan, sa grupo po nila. Kay Tintin Uragon, salamat po, yan. Sa Team Collaboration, sa Team EDC sa Kalam, salamat po. Tom and Jerry, sa kanila Ginaline Nadura, yan. Sa kanila po Solid EDC Singapore, sa Pretty Nanay, kila Jingjing, sila may Bridget Katagasan, sa mga grupo po nila. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng sponsors na nagtutulong po. Yan, Manailis, Ma'am Annalyn Rolinson, thank you so much. Sir Leo D, si Sir Leo D po sana ang magpapaaral kay Vanessa. Sana maayos natin ito at sana mapabago natin isipan ni Vanessa. Kung pero hindi naman, desisyon niya na po yun, sa kanya na po yun, kung ano talagang magiging gusto niyang plano sa kanyang buhay. Basta kami, gagabay na po kami bilang kami ay mga charity vlogger. Si Madi nakasalubong ko. So, yan po, thank you so much po sa inyo. Support natin Rin Andina, yung aking inak. Inuulit ko po, Rin Andina, support natin. Si Erica Alpon Vlogs, thank you po, support natin. Billy Sanggalang or si Pulubing Milyonaryo, support din po natin ang kanyang channel. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ako. Jesus loves you. Bye bye na po mga kalingap.